Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po? Kumusta po? Ayan, ipangalawang araw mula nang magtino. Papahapon na po guys. Wala pa kaming kuryente at syempre wala pang signal kasi walang PLDT. Walang signal, walang wifi. So ayan, for today's video guys. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog dahil nabisi po tayo. Naglaba tayo kahit walang kuryente. Ano lang po, nagmano-mano, lahat mano-mano, bomba sa puso. Tapos ayan, inano ko na dito, isinilong ko na yung mga nilabhan ko dahil yung trapal dito kinuha na ni Papa Bits. Tapos yung sa harapan na trapal, ipinalipat ko dito. Tapos yung nandoon, inunat lang namin kunti para mayroon pong nakasalang din na pag umulan, hindi masyado mababasa. Ayan, wala pa kaming kuryente, problema pa namin yung namin. Wala kaming ilaw, naubos na po yung kandila na sa baso. Nagising na lang po ako kanina. Basag na po yung mga baso ng kandila. Tapos maraming lamok. Ubos na po yung katol namin. Tas ayan, papahapon na. At nagtambak tayo dyan ng mga dahon ng niyog para sunugin natin mamayang mga takip silim pag alas 6 kasi wala ngang kuryente pa. Wala pang balita kung kailan babalik yung kuryente. At saka wala po pa kaming komunikasyon doon kay Jing sa Tacloban. As in, wala pa kaming komunikasyon. Kung ano na po yung nangyari or pangyayari nang dumaan sa amin si Bagyong Tino. Wala pa po kaming balita. Tas naano naman po kaming umalis na gamit yung motor. May gasolina naman, pero yun nga, walang kuryente. Siyempre walang bukas na gasolinahan dahil wala ngang kuryente. Kahapon nakapasyal po kami doon kila May Timang. Nadaanan namin yung mga gasolinahan. Walang bukas kasi walang may generator. Paggabi dito sa amin, mayroon po kaming ilaw mga 1 oras lang dahil mayroon po kaming solar, yung maliit sa kwarto, 2. Mga 1 oras lang po yung liwanag, tas namamatay na. Ngayon, may plinano si Papa Bits kasi wala nga kaming sakripisyo pag hakot ng tubig papunta ng CR. Ako nga mula kahapon, mga 2 araw, kanina lang po ako naligo dahil diretso laba yung pagligo ko. Tapos paglinis, pagbaldiyo, paghugas sa mga sahig-sahig dahil na nagkadumi ng magbagyo. Wala naman ganong sira sa amin, kundi yung mga trapal ko lang yung nasira. Pero yung isa sa harapan kasi bago yan nagamit. Sabi ko kay Papa Bits, ilipat lang muna dito sa likod kasi pag umuulan, doon po yung pasok yung ulan, yung tubig. Nababasa po yung mga gamit ni Papa Bits. Tapos ayan yung tindahan ko. Yung naka-display yung mga binalot ko po ng mga gamit na linagay ko sa plastic. Hindi ko muna hinabwa or kinuha. I-final ko lang muna dyan. Tapos yung iba hindi ko pa rin nailabas kasi yun, para hindi po magkalat tingnan. Na po yung harapan namin walang trapal. Tapos yung mga halaman na nandito, kinuha ko dyan, malinis na po dyan, tapos hinilagay ko dito. Tapos wala pa din po akong labahan kasi naubos ko kanina. Mga 2 araw po na nalabahan.
see-through. Na see-through na po yung bahay namin. Yan. Maliwalas tingnan. Pero yung mga binalot-balot ko, ayan, andyan pa. Hindi ko pa ginalaw. Tas ayan po yung mga box nilagay. Pero yung dito sa ano tindahan, yung mga gamit ko na binalot ko din, yan. Pinail ko lang po din dyan. Di ko pa kinuha yung mga plastic. Ayan. Ito yung bag ni Pinsoy. Nakabalot pa rin ng plastic. Ito naman yung malita ni Pinsoy na mayroon pong damit dyan ng daddy niya. I-final ko lang para mayroon pa ako ditong space. So ayan, nakapagtupi na tayo ng mga nilabhan ko nung magbagyo, natuyo kanina. Tas ito yung mga hinanger ko, hindi ko pa rin kinalaw. Saka ko na lang po yan ibabalik, yung nandito po na nakahanger dyan. Tas ayan po yung mga ibang gamit ko na nakabalot pa din, hindi ko rin pa kinuha. Final ko lang dyan. Tapos linagyan ko po ng tali na hindi po mahulog or hindi po ako mahulugan na habang tayo is dito nagtatambay. Tapos pa lang tayo manahi. Yan po yung karayom. Tapos pa lang ko manahi yung mga punit na mga brief, short, tinahi ko. Yan po yung laman ng tindahan natin ngayon. Tapos ayan po yung kay Papa Bits, yung table office po niya. Tapos dito medyo maluwag pa. Yan, nagluwag po dito guys, nagluwag. Tapos si Pinsoy at saka si Chrislyn is nandito sa kapitbahay. Inimbitahan po sila ni Joaquin na maglaro, nandoon sila. Kasi yan po yung speaker, hindi ko pa kinuhaan ng plastic, pati yung damit ni Ronald, tas yung isang speaker. Tapos kahapon nagulat po kami kay Ronald, dumating po siya mga banda siguro po mga ganitong oras. Dumating Tito Ronald, mulpot Tito Ronald, so dating oras dumating po si Ronald galing doon sa trabahoan nila. Sabi niya, pagdating niya, may signal ba kuno dito? Yung tanong parang, bakit kuno lang nagka-signal ba? Kasi nakita niya yung mga gamit na nakabalot lahat. 5, dumaan dito si Tino. Kasi siya nga, nung madaling araw ng atres, bumayahe po siya. Tas sabi niya, nagtrabaho pa daw sila. Pag kahapon na, mga alas 12 ng gabi daw, pinaano na sila, kasi nag-overtime, pinatigil yung trabaho, mga alas 12 daw, madaling araw, alas 12. So mag-4 na, ating gabi na, more night, 4 na. Tapos akala ko na hindi siya uuwi. Yun pala, umuwi. Bumiyahe siya. Sabi niya, sumakay daw siya ng bus doon sa Cebu City, alas 8. Tapos nakabiyahe daw sila mga mga alas 10 na. So dumaan po yung bagyo dito sa amin, alas 4 ng madaling araw. So bali, nakakasalubong ni Ronald yung bagyong Tino. Kasi city, ang landfall dito ni Tino alas 5. So siya nandun pa sa Cebu City, nag-aantay ng bus. So yun, nakabiyahe siya, muntik pang hindi makadating dito dahil yung lugar na Konsolasyon is baha. Yung baha hanggang dito, meron po siyang video, hanggang Baywang na daw kuno yung baha. Sila nasa bus. So nakaano po sila sa Konsolasyon, parang nakaalis sila. Pagdating naman ng Liloan, yun, baha na naman daw, baha. Meron pong video si Ronald sa biyahe niya na ang
ang lakas ng agos ng tubig kasi sa Cebu City maraming mga tulay-tulay. Doon sa tinatrabahoan nila, malapit daw din sila sa tulay. So, mapaw na daw yung tubig na hanggang tuhod na yung tubig. So, pinatigil na sila sa pagtrabaho. Tapos, pinauwi sila. Bali, nakakasalubong ni Ronald yung bagyong Tino. Buti na lang, sabi ko, buti na lang nakaano ka. Nakaano yung sinakyan mo ng nabas para kinayabang nasalubong si Tino. Kay kung nagkataon, naglalangoy din siya sa sa Konsolasyon, sa Liluan na lugar nagbaha. Tas doon nga sa Konsolasyon ba yun? Meron daw 5 na daw na mga batang nalunod, mga maliit kasi malakas na po yung agos ng baha na galing po sa tulay. So yun na nakarating po siya mga ganitong oras na hapon. Tas mayroon na siyang dalang sardinas 4 dahil yun bumili po daw siya kasi pagkain nila doon sa trabaho. Wala, pinauwi na po sila. So ang nangyari naman dito, yung ulam namin palagi sardinas kasi yun lang meron kami. May dala si Ronald, tas nakabili pa ako ng groceries konti ng paparating si Tino. Tas yun, wala namang nagdala ko ng isda kasi walang nangingisda, walang isda. So yung ulam namin kaninang umaga, breakfast po kami, yung frozen foods na kinuha ni Ate Sixi kay Mariel, tosino, tas ham, tas yun. Tas yung dalawa nagpunta sa kapitbahay, mayroon daw naglupak ng saging, binigyan sila. Tas kami dito, mayroong hinog na papayas na galing kila Sarigan na binigay. Gugulayin ko sana, binalatan ko, gugulayin ko sana, ay sus, Ginoo, hinog na. So yung nangyari, kinain na lang namin. So ang resulta ngayon, walang gulay dahil hinog na po yung papaya. Tapos yun, problema po namin kung kailan po magkakaroon ng kuryente, magkakasignal dahil nga wala pa kaming kontak. Di naman po kami makapunta doon kay Jing dahil gasolina po yung inaano namin. Baka wala pang bukas na gasolina, hindi na po kami makabalik. So yung mga naiiwan dito, walang mag-aasikaso. Siguro bukas, siguro may biyahe naman yung bus. Punta muna ako dun sa Compostela, kumustahin doon. Pareho lang po kami ngayon nag-iisip kung kumusta na sila, nag-iisip kumusta na kami nag-iisip kumusta na sila. Tingnan nyo si Pinsoy, Bugoy. Yan, inutusan natin si Papa Bits bumili ng katol, kandila at saka bulad. Tapos isansan na yan, pinapagsunog ko. Sunog muna kami para mawala yung mga lamok. Para mawala yung mga lamok, guys.
Ayan, sumindi na yung series namin na solar. So, ibig sabihin is alas 6 na. Yung dalawang solar sa kwarto, hindi pa nagbukas, hindi pa naglight. Tapos, ayan, yung ilaw namin is kandila. Tapos, ulam namin ngayon, sardinas na linagyan po ng talbos ng kamuti. Nangha po si Ronald doon sa tanim ni tatay. Iwan ko sa kanya kung ano yung gagawin niyang luto. Basta may ulam po kami. Puro po kami sardinas ngayon. Pinsoy, wag na. Ano ka na? Kakaligo ka na. Pasok na. Gabi na. Hapon na. Yan, nag-ano si Sansan. Nagputol-putol po ng mga palwa. Ano ba sa Tagalog guys yung palwa? Kuminto kayo dyan. Palwa. No, sa Tagalog po yung palwa. Tawag sa amin yung dahon ng niyog. Palwa. Kung dahon lang is walis tingting. Para po yung mga lamok is magsipagliparan, magsipagiwasan. Napaka raming lamok po pag ganito ng oras magtatakip silim. Bagong guli na si Pinsoy. Naliligo kami hapon na para tipo pagtulog presko. Andun si Papa Bits nakiki-charge po dahil mayroong mayroong generator yung kapitbahay namin diyan. Makiki-ano po siya. Kung pwede maka diyan po sa bahay na yan, meron po silang generator. Kaya maliwanag po sila. Mas mabuti na lang talaga siguro yung may generator ka or solar din para pag ganito brand out may magagamit. Magtatanong si Papa Bits kung pwedeng maka-charge kahit yung power bank lang po niya. Yung cellphone namin meron pa namang nag-ano si Papa Bits. Yun pumasok si Papa Bits. Pwede siguro maka-charge. Tas ayan, sumindi na po yung solar sa kwarto. Pero mga isang oras lang po yan guys. Mas medyo matagal pa itong series. Medyo malakas po yung liwanag niya dahil buong araw po is mainit. Kandila. Luluto si Nunax. Dito madilim yung hideout natin. Naka-charge din si Papa Bits sa among silingan. Tapos parang ano yan dyan, kapitbahay namin, parang nakakahiyaan kibuin. Kasi yung mukha niya parang hindi mo matik kung tatawa or hindi. Minsan umi-smile. Pero ngayon, at trinay po namin. Bayad ba? Free lang po yung charge, walang bayad. Naka-charge din. So, meron na naman po kaming gagamitin na power bank. Malamok! Malamok ano? Dito na sakob lagi. Dito na sakob kay malamok. Madaling anuhin yung lamok. Madaling hulihin.
Aray, lamok. Ayan, lamok. Asang ka na? Patay ka. Patay ang lamok. Namatay. Gis po yung kandila na nabili ni Papa Bits. Ganito kalaki. Isang dangkal yung haba. Bali 5 lang po yung nabili niya. Isang gamitan lang po yan. Ngayon lang gabi. Dahil 100 lang po yung dala niya. Pinabili ko pa ng bulad at saka itlog. Maliwanag. At saka full moon yung buwan. Yan. Full moon. Pag tumaas na yan, maliwanag yung paligid. Tambay muna sa labas habang nagluluto pa si Ronald. Tsaka natatanaw ko doon. Parang solar din yung gamit nila. Okay. Ngit-ngit na kayo. May dumaan kasi dahil meron pong kaming kapit bahay dito na bago. Doon po tumitira sa likod nila Chandria. Yung payag-payag po doon ni tatay, pinatirhan lang muna sa mag-asawa na yung babae is buntis. Kahapon lang. Siguro na ano yung bahay nila. Walang kapaguran yung pinsoy nyo. Araw at gabi. Klarong-klaro po yung buwan dito sa likod. Nandito po ako banda sa may tangke. Yan, maliwanag dito banda kasi klaro yung buwan. Pero mamaya pag tumaas na yan, papunta dito, liwanag na po yung harapan namin. Buti na lang merong buwan. Kahit brown out, okay lang. Naalala ko rin po nung kabataan pa po kami, walang kuryente. Nabuhay po tayo walang kuryente, gasira lang. Tapos masaya po kami sa gabi dahil pag may buwan is naglalaro po kami sa kalsada. Hindi pa tapos yung cooker namin. Yung ship cook namin hindi pa nakakaluto. Okay, nakaluto na. Pray na. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Yung iba nagdadasal, iba nagkakauhit. Tawa lang si Papa Bits. Kainaan tayo guys, kainanan. Sardinas na may talbos, tas may miswa. Yan, sabaw. Sabaw.
Kain tayo sa ilalim ng kandila. Madaling maubos yung kandila. Ayan. Lapit ng maano. Sige, sabaw. Sayang, walang harang. Kuya. Pero pansit mo. Kubiertos, dapat may kubiertos para makawhitit miswa. Terus menyusang pun Um, entah ini jangan kalami. Kalami yung ulam. Sayang, walang harang. memang Sardinas maharang. boleh apa ini? Maray na. Ano na, ibuwas naman. Ano ni? Boleh nanti itu. Ang sakta na daw sa. Butangan mo bunay. Nal. Butangan mo bunay. No. Sisilong depan kuan. Kecil. Ada daerah jere itu. Rin unod. Wala na sabaw. Patulog pinggan. Ada nggak kamu? Kung mag-like daw kay Patunog si Papa Bits ng pinggan. Kamu surat ya nak. Sering. Tagka, pare. Pandra lah si motor lah. Pinagpawisan si Pinsoy, guys. Tingnan nyo. Sige, kanin pa. Kasi mamaya, sasabihin mo naman na gutom ka. Sige, fight. Fight, Soy, fight. Pinagpawisan. nakam Pinagpawisan. Ada itu. Pare na. Yan! At si Chrislyn, kumanin pa, guys. Ubus yung niluto ni Ronald. Yan, wala na. Wala nang natira. Ano, dahil nayagan ka, boss? Ha? Nayagan ka pa makan, boss? Ha? Ganadong-ganado sila sa talbos ng kamuti at saka sardinas. Biswa, nilagyan ng isang itlog. Libre na yung Survivor sa Tino. Pinagpawisan na si Pinsoy. Boss, panliwat kangkong. Kangkong bukas, kangkong. Maghanap kayo ng kangkong doon sa basakan. kangkong nga
Tuyo. Adobo? Adobong kangkong? Hindi man lang maluad ano. Papa Bits pawis. Pinagpawisan din si Papa Bits. Labas yung mga pasma. Ice. Walang. Tawa lang. Dito, wala Kahit walang ilaw. Sabi ni Papa Bits, masarap daw yung mayroong ice. Yung malamig na tubig. Nagawas ba? Kahit ada gawas, kaya anira ice ko, naging pakyaw. 6:30 pa lang yung oras, guys. Ayan, pupuntahan ni Papa Bits yung charge niyang power bank. Dahil baka sabi niya, siya lang po yung hinihintay. Magsasara na dapat. Samahan natin. Punta tayo dito sa labas. Chismis muna tayo. Kung ano po yung kaganapan. Aray, aray. Yan, may series po sila. Maganda talaga yung may generator. Tulog na sila, madam. Dito naman may generator pero truck. Yung truck lang po nila yung pinapaandar. Maliwanag na po dito sa banda sa likod namin dahil sa buwan. Mga alas 8 pa daw sila magsasara. 41 pa lang % yung power bank ni Papa Bits. So hintayin lang namin hanggang sa magsara po sila. Magbanig na tayo, guys, magbanig. Mag-alas 7 pa lang yung oras. At kami ay matutulog na lang. Hindi naka-full charge si Papa Bits. Nahihiya siya doon sa ano. Yung flashlight natin, nakanda flashlight. Ang problema nito, mainit. Walang electric fan. Maano doon sa labas, walang katao-tao. Matulog na kanila, madam. Oo, anong hihintayin? Hindi matulog. Okay, mga kandila. Yan po yung tulugan namin ni Crislin ngayon. Nandito po kami sa kusina. Tapos yung spot natin is nandyan sa tabi ko. Papa Bits naman is nandito siya temporary sa kwarto nila Christian. Yan. Siya po yung nakapwisto. Tingnan nyo po yung solar. Maano na po siya. Mamamatay na po siya. Pero yung series, buhay na buhay. Nandun pa sila sa labas. Tatambay pa sila.
Tas ito po yung magic pamaypay namin ni Cristelino. Takip ng ice cream. Yan, mainit na. Tas dyan, binuksan ko lang dahil yung katulis nandoon sa loob. Linagay ko sa silong ng lababo. Yung kandila. Kunti na lang, hindi naaabot sa umaga. Mainit na. Maliit na yung kandila, maliit. Hindi naaabot magdamag. Pero okay lang yun. Pag naubos, yung buwan, dito na sa taas, maliwanag na po sa labas. Tapos, klaro po yung, alabas. Pag nandito na kami sa loob, nakahasara na po yung sliding door. Klarong-klaro po yung dumadaan. Pamaypay tayo, pamaypay. Parang sumasakit yung likod ko dito sa pong, guys. Dito sa tiles. Kasi walang naka dubli na kahit karton. Yung karton namin is nabasa. Nabasa ng ulan. Sa Bagyong Tino dahil nandoon sa labas. Kaya wala na po kaming pangsapin. Hindi naman ako doon natutulog sa may tindahan dahil nga walang electric pan. Mas lalong mainit, tapos yung lamok umaatake talaga. Si Ronald naman nandun sa labas. Umalis, naghahanap ng matcha-charge dyan. Pupunta yun doon sa munisipyo. Ang tagal naman maghintay doon. Pag doon ka nag-charge. Hindi naman po pwede na tayo ang umalis doon na makicharge dahil sasama naman lahat. Pagpunta doon sa chargean, maraming tindahan, maraming bibilhin, maraming hingiin. Yun, masakit sa ulo. Maraming hinihingi, maraming tinuturo. Wala naman ibibili. Ang mabuti pa, pumuroko. Pay to the max. Ang ganda ng pamaypay natin, matibay. Usap-usapan doon sa labas sa chinachargean namin, bukas daw parang magkakakuryente na daw sa Katmon, San Jose. Bukas itratry daw na pailawin. Yung sa amin naman dito, dahil sugod po kami, iba po yung namin, linya, parang ganun. Parang marami daw poste yung natumba doon sa sentro ng sugod. Marami daw yung nasira. Kanina sabi ni Papa Bits, pagbili niya ng kandila, marami daw nag-aayos dyan sa Katmon. So parang mauuna yung Katmon magkaroon ng ilaw kisa sa amin dito sa sugod. Dahil iba po yung source namin ng linya. Sa sugod po kami. Pero covered pa rin kami ng Civico 2. Mas marami po ang tira sa poste ng sugod siguro kaysa sa dito sa Katmon. Yun nga, iwan ko lang kung doon kila Jing, brand out din po sila, pero yun, bali-balita din sa labas na hanggang sa Cebu daw yung yung walang kuryente. Yun nga, si Ronald, nandun pa siya sa trabaho niya, mga alas 5 na daw ng madaling araw po or umaga, nawalan na po na sila ng kuryente at saka signal. Siguro papalapit na yun doon si Tino sa kanilang lugar, na yun nga, nakabiyahe po siya na 2 lugar po yung
baha na nadaanan nila na hanggang kung hindi mataas yung taong hanggang biwang, kung mataas hanggang tuhod, ganun. Yun nga sabi ko, mabuti nga nakaalpas kayo diyan sa baha na yan. Kay kung hindi, nag-aberya yung bus, baka pati siya nakakalangoy. Naglalakad siya sa kalsada na baha. Na yun nga sabi niya, meron pong naanod na mga bata daw sa Konsolasyon ba yun or sa Liluan. Kasi yun nga sa Cebu na banda Konsolasyon, maraming dyan, tulay. Doon nga, yun, sabi ko kanina, sa pinagtatrabahoan nila, malapit din kuno sila sa tulay. Kaya yung pinagtatrabahoan din nila, naghanggang tuhod na kuno yung baha. Dahil yung bagyong Tino, nauuna po yung ulan kaysa sa hangin. Yun nga, sabi ko, mag-umpisa yung Tino, mga gabi alas 10 kasi sabi alas 10 daw landfall na. Nag-umpisa na po sa amin, hapon pa lang maulan, mahangin, na yun nga hanggang sa gabi, na hanggang brown outin kami mga lasutso, yun, malakas yung ulan lang, walang hangin. Pag tumitigil yung ulan, humahangin, malakas na hangin. Pag tumitigil naman yung hangin, umuulan ng malakas. Parang nagpapalitan lang po sila. Buti na lang yung ganun, kasi kaya hindi kami dito medyo na nabasa dahil yung ulan nauuna kaysa sa hangin. Kaya kung kasabay po ulan hangin, yun, mababasa po kami dahil kahit saang sulok yun, makakalusot yung ulan. Buti na lang yung bagyong Tino, hindi sabay ang ulan at saka hangin. Kaya medyo parang hindi delikado sa storm surge. Ganun. Tama ba? Storm surge ba yung kabigkas nun? Yung baha. Pero, yung kalsada na papunta doon sa kila Alrich, doon sa Tabili, ulan pa lang at saka araw pa lang, landslide na. Hindi na madaanan. Yung sa Duyan. Sabi ni Ronald, yung malapit din daw yun sa pinagtrabahoan una nila ni Christian, dyan sa Duyan. Papunta sa Tabili, kila Alrich. Pero sila Alrich wala doon sa Tabili. Nandun kaila mama niya sa Tabuelan. Pero mas din po yun kasi malakas yung hangin. Pag walang puno, kami safety po kami dito dahil napapalibutan po kami ng mga niyog, dahon, tas mababa pa yung mga niyog. Parang safety po kami. Hindi po namin medyo naramdaman po yung lakas ng hangin at saka yung ulan ramdam, pero yung lakas talaga ng hangin hindi namin parang naramdaman kasi yun, napapalibutan po kami ng puno. Pero doon sa highway, pagka kinabukasan tapos na po yung bagyo, papunta na doon sa city, malakas pa rin yung hangin dahil gilid po ng kalsada. Tas walang mga puno, kaya malakas yung hapas ng hagupit ng hangin sa highway. Yun po yung trabaho ni Tino nang dumaan po sa amin dito banda. So ayan guys, magbabaybay muna ako. Hanggang dito na lang po yung vlog natin kasi inaano po yung ini-estimate natin po yung percent ng cellphone natin dahil si Papa Bits hindi po nakapag full charge doon sa pinag-chargean dahil nahihiya po siya. Power bank yun na chinards. Baka malubat po tayo, hindi na po ako makapag-content or makapag-vlog bukas. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Yan, nakahiga na po ako. Yung tatlo is nandun pa sa may git. Nag-uusap-usap po sila. Ako nahiga po tayo dahil alam nyo naman yung pinaggagawa natin sa buong araw kung ano po. Tas, yan, nakahiga po ako pero nakikita ko po yung yung buwan
dito sa bintana na aninag ko. Mababa pa yung buwan, hindi pa tumatas. Klarong-klaro pa dito sa may bintana ng kusina. Diyan, oh. Yan. Yan, tingnan nyo guys. Yung maliwanag na yan na nakikita nyo, buwan yan sa bintana. Klaro po siya. Klaro. So, bye-bye muna. Thank you for watching. Wala pa rin kaming ilaw at wala pa rin tayong upload. So, reserba lang po natin ito pag nagkaroon ng signal at saka kuryente. Meron po natin mai-upload. So, ayan guys. Bye-bye ulit. Kita-kits pag nagkaroon na ng signal.